Okay, so ang topic natin ngayon ay spacing of beam rebars. Ayan. So ano ba yung tinutukoy na spacing ng beam rebars na yan? So ito yan. So meron ako ditong illustration. Ito yung spacing na yan. So designate natin as letter S. Ito rin. So alamin natin kung ano yung magiging required na ating code para dito. Punta na tayo dun sa ating NSEP na book. So on chapter 4, structural concrete, page 4-159. So take note nyo yan. And then pagdating nyo dyan, check nyo ito. Ayan. 4 to 5.2, minimum spacing of reinforcement. So, ang kailangan lang natin dyan ito. 1 and 2. Ayan. So, extract natin ito doon. So, lagyan natin konti. Ayan. So, unahin natin itong ayan. So, first, sabi niya, for parallel non-pre-stress reinforcement in horizontal layer, clear spacing shall be at least the greatest of, number 1, 25 millimeters. Number 2, bar diameter. Number 3, 4/3 ng aggregates. So by the way, itong aggregates na to, hindi ito mismo yung sukat ng aggregates yung mismong 3/4. Kung 3/4, 3/4 lahat ng bato. Hindi. Ibig sabihin, grading yung tinatawag na 3/4 is grading. Like G1. So grading siya. So hindi siya exact 1 inch. Kasi angular in shape siya. Pag sinukat mo yung bato na G1, hindi siya perfect na 1 inch. Iba-iba yung sukat. So pero, nasa range siya ng 1 inch. 1 inch, mas mababa sa 1 inch. Let's say, 20 millimeters, ganyan. So iba-iba. So ibig sabihin na 3/4, 3/4 lahat, exact yung bato. Okay. So grading yun. Yung mga 3/4, 1/2, G1, grading siya. Usually, yung ginagamit natin sa beam is kung hindi PCD or pumpcrete design, o kung mano-mano, kung hindi kayo gagamit ng pumpcrete, so pwedeng mano-mano. So pinakamalit na grading ng bato na kailangan mo is 3/4. So 4/3 ng 3/4, that is equal to 1 inch, or that is equivalent to 25.4 millimeters. Ayan. So itong bar diameter naman, so base sa ating illustration, 16 millimeters siya. Ito. 16 millimeters. So, lagyan natin dito. 16 millimeters. So, take note. Sabi dito, at least the greatest of nitong tatlo. So, ano yung pinakamalaking value? This one. Ano? So, ang magiging basis natin o yung kailangan ng code is 25.4 millimeters. So, let's say 25 millimeters na lang. Ayan. So, punta na tayo dito. So, ang requirement natin, na value ng spacing natin, that is equal to 25 millimeters. Yan yung requirement natin. So, check natin kung okay yung pagkakasa nitong bakal o pagkakapwesto nitong bakal na nasa illustration natin.
So, base dito sa sukat na binigay, this is 250 millimeters by 500 millimeters. So, yung depth is 500 millimeters. Yung lapad naman is 250 millimeters. So, ito yung 250 millimeters. Ayan. 250 millimeters. So, concrete cover natin. So, kailangan natin to. That is equal to, for beam, 40 millimeters. So, ito kailangan dapat natin itong mga basic na to. So, dapat alam nyo na to. 40 millimeters. Itong ano naman, itong stirrups na ginamit. So, base dito sa plano, 10 millimeters. 10 millimeters yan. And then yung main bar, ito, 16 millimeters. Okay. So, ready na tayo. So, spacing that is equal to 250 millimeters. Bawas natin yung concrete cover. Ito. Ayan. So, 40 plus 40, that is equal to 80. 80 millimeters. Hindi ata magkakasya. Ito na lang sa baba. 250 millimeters plus 80. Bawas natin itong kapal ng stirrups natin. 10 plus 10, that is equal to 20 millimeters. Ano ba? Itong bakal na 16. So, calculator natin. Tatlong 16 millimeters. Is equal to 48. Ayan. So, since dalawa itong spacing na yan, ito, 1, 2, since dalawa siya, i-divide natin ito sa 2. Ayan, i-divide natin yan sa 2. So, that is equal to, calculator, 250 millimeters. Bawas natin ng concrete cover. Bawas natin yung stirrups diameter. Bawas natin yung main bar, 48. So, 102, divide natin sa 2. 51 millimeters. So, 51 millimeters. Ayan. So, ibig sabihin that this is greater to 25 na required natin. So, ano ibig sabihin yan? So, ibig sabihin, tama itong pagkakapwesto ng bakal na ito. Okay. So, in case naman mas mababa to, so let's take for example, ang na-compute natin is 20 mm. So, ibig sabihin, i-adjust natin yung pwesto ng bakal na yan. So, it's either lalakayan ito, gagawin instead na 16, gawin natin dalawang 20. Ayan. So, si designer, gagawin niya yan ng paraan para masatisfy itong kailangan na code. Okay. So, it's either dalawang 20. So, check nyo ulit. I-analyze nyo ulit kung papasa itong dalawang 20 instead na tatlong 16 millimeters. So, ganun lang yan. Okay. So, next. Ito naman. So, pangalawang sample. So, dito, gumamit siya ng rebar separator. So, ito. Ito yung tinatawag nating rebar separator. Ito, isang to. Ayan. Rebar separator ang tawag dyan. O, yung iba, spacer. So, check naman natin ito kung papasa dun sa required ng code. So, ito since wala namang layer, so hindi natin kailangan yung 425.2.2. Dito, kakailanganin natin yung isang yan.
kasi meron ng layer ng bakal. Okay. Ito. Kailangan na natin to dun sa second sample natin. Okay. So, dun sa second sample natin, 25 mm. So, okay siya. Then, yung bar diameter, so palitan natin to kasi 20 mm na yung bakal dun. So, yung aggregate, same pa rin naman. So, 3/4 pa rin gagamitin natin. So, 25 mm pa rin. Okay. So, check natin. So, ang sukat ng beam na to ay same 250 by 500. Ayan. So, gumamit siya ng 10 mm na stirrups. So, 250 mm. So, yung concrete cover natin para sa beam, so 40 mm. Kabilaan. Yung bakal naman natin, so gumamit siya dito ng 10 mm na ties. Stirrups. And then yung main bar, dito, 20 mm. So, dito sa baba, so check muna natin yung nasa taas kung tama yung spacing niya. Okay? So, ang required natin is 25 mm. Yan yung required natin. So, let's compute. Dito na lang siguro. So, we have spacing 250. Bawas natin itong dalawang ito. Ayan. So, 40 plus 40, that is equal to 80 mm. Concrete cover yan. And then yung ties, so dalawang 10, 20 mm. And then tatlong 20 mm. So, 20, 20, 60. 60 mm. Divide natin yan sa 2. So, that is equal to, calculator, 250. Bawas natin ng 80. Bawas natin ng 20. Bawas natin yung 60. So, 90. Divide natin sa 2. That is equal to 45. So, 45 millimeters. So, greater pa rin siya sa required na 25 millimeters. So, ibig sabihin, tama yung pagkakalagay ng bakal. Ayan. Okay pa rin siya. Ayan. So, sa mga nagtataka, bakit dinivide natin siya sa 2? So, ito kasi yan. So, ang spacing natin na kailangan is ito. 1 and 2. So, tag 45 millimeters sila. Okay? So, meron pang bakal dito. So, magiging 3 yung spacing natin. So, hindi na siya divided by 2. So, magiging 3 na siya. Pag meron pa dito, pang-4, so divided by 4. So, ganun lang. Next naman, ang question is, ano naman itong spacing na to? Dito na lang. Ayan. So, ano naman yung sukat ng pagitan ng layer na yan? Ito. Dito papasok yan. Ayan. So, sabi dito, for parallel non-pre-stress reinforcement placed in 2 or more horizontal layer, reinforcement in the upper layer shall be placed directly above the reinforcement in the bottom layer with a clear spacing between layers of at least 25 millimeters. So, walang ibang binanggit na spacing, 25 millimeters. So, ibig sabihin, hindi pwedeng
mas malaki sa 25mm at hindi rin pwedeng mas maliit sa 25mm. So kung mapapansin nyo, sa site gumagamit sila ng 25mm na bakal para dito. So ito yun. So kapag nakakita ka sa site ng naka-layer yung bakal, wala silang nilagay nito. So sitahin mo na sila. Kailangan meron yang reverse separator. So ayan. Kasi hindi siya pwedeng mas maliit sa 25, hindi rin siya pwedeng mas malaki sa 25mm. So ito, 25mm yan. Yung pagitan yan. So para masatisfy mo yan, gumamit ka ng 25mm na bakal. So kung ano lang naman siya, kung yung beam mo, ayan, so let's take an example. So meron kang beam 6 meters, ay 5 meters in ano. So better maglagay dito, 1, 2, 3. So 3, kaya niya na yan. Hindi na yan lulundo. Okay? So yun lang. I hope may natutunan kayo sa araw na ito.